Hindi nyo kami kaya. Bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. May hawak daw na ebidensya. Yung bagman di umano tanginan nito sabi ko nga, paano magiging bagman to nakakulong? Paano magiging bagman to kriminal? Putay na nagpa-picture lang kay Inday Sara bagman na. Kaya nga nagpakita ako nung nakaraan ng picture ko kasama si Inday Sara. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa Hague magkasama kami kung ako ba, according dun sa picture na yon, gagawa ako ng istorya na malupit. Ang istorya ko, si Inday Sara, talagang ako mahal niya, hindi yung asawa niya. Simula nung nakapanood siya ng vlog ko, nagka-crush na siya sa akin. Kaya nga, pinapapunta niya ako sa opisina niya para mag-picture kami sa Christmas tree. Tapos, binigyan niya pa ako ng joy kasi gusto niya, pag uwi ko ng bahay, mahugasan ko lahat ng mga, mga plato ron. Tapos nung nagpunta kami sa Hague, pasikreto naming sinabi, pasikreto naming nagkita kami doon sa Hague at nag-interviewhan kami doon, ganyan. Tapos nagkwentuhan kami, nag-holding hands kami. Kung ako ba gagawa ng mga ganyang istorya, lalagyan ko ng detalye, maniniwala kayo sa akin. Siyempre hindi, di ba? Siyempre hindi, kasi kailangan ko magpakita ng mga ebidensya na talagang nagka-holding hands kami. Mayroon ka bang picture, Boss Dada, magka-holding hands kayo? Wala. Meron ka bang picture na na habang naghuhugas ka ng pinggan, nandoon si BP Sara, pinapanood ka? Wala. Meron ka bang mga text messages na may ipapakita na talagang in love sa si Inday Sara na nililigawan ka niya? Wala. Pero may kwento ako. Sa kwento ko, nangyari lahat yun. Maniniwala ka basta-basta sa kwento ko? Sabi ko nga sa inyo, ako hindi ako kriminal. Ako matino akong tao, wala akong kaso. So kayo ba maniniwala sa akin na wala akong kaso? Sa akin nga wala akong kaso, sigurado di kayo maniniwala sa itsura ko to, di ako magugustuhan niya ni Inday Sara. Pero ito putang inan to, magnanakaw to, ito sindikato ito kidnapper ito swindler ito Ano to? Kumbaga, hudas ito, demonyo ito. Lahat na ng masamang gawain nandirito na sa tao na ito. Maniniwala ka? Na bagman siya ni Inday Sara? Anak ng tinapay. Bakit siya magiging bagman? Anong qualifications niya para maging bagman ni Inday Sara? Sa tinagal-tagal ng mga Duterte sa politika, ngayon lang nagkaroon ng mga ganitong whistleblower. Tapos ito pa nakakatawa, nakakulong itong tao na to. Dapat itong tao na to lethal injection na to Kasi death penalty ang ipinataw dito, death penalty. So nakalusot lang siya dahil wala tayong death penalty sa Pilipinas. So ngayon nandiyan siya sa I think Camp Bagong Diwa Nandiyan siya sa kulungan ngayon. At lifetime imprisonment or no bail yung kanyang mga kaso. So there's no way na makakalabas siya. Ikaw, bilang isang tao na nakakulong na mabubulok ka na sa kulungan, ikaw ano ang gagawin mo kung may opportunity ka para makalabas? Lahat gagawin mo. Ano 'yun? Kahit na kumain ka ng taing panis, gagawin mo, makalabas ka lang. Kahit na manggahasa ka ng paring bakla, gagawin mo. Para lang makalabas ka. Kumbaga, you have nothing to lose. You're there to rot in jail So you will do anything at all cost, kahit ano pa yan, kahit na sundutin ka pa ng balisong sa ilong, papayag ka para lang makalabas ka at para lang makaalis ka yan sa kulungan. So gagawa ito ng mga istorya para siya ay ayun na nga, kasi alam natin na wala kasing makita talagang problema kay Inday Sara Kahit anong pag-ikot-ikotin nila for the past 3 years, isa lang ang nakikita nilang nakakapuntos sila yung paggamit ng confidential funds. Yun lang yung notice of disallowance. Imaginein mo walang ruling or walang statement ang COA nagsasabi na si Inday Sara nagnakaw. COA na to the very agency na nag-o-audit sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Wala silang findings na talagang itong si Inday Sara ay kawatan. Na si Inday Sara nagmalverse, si Inday Sara ay nagplunder, si Inday Sara ay nagbulsa ng pera. Wala.
Wala silang ganun na makita dahil ang COA nga is nag-i-issue pa nga ng tawag dito yung unmodified opinion for 4 straight years na. For 3 straight years nagbibigay sila ng unmodified opinion. So, dito pa lang, alam mo na talagang si Inday Sara wala silang makita. Bumalik sila sa Davao. Ni-review nila siguro yung performance niya sa Davao. Pucha, walang utang ang Davao. Gumanda Davao. Wala mang corruption sa Davao. Ang nakita lang nila yung confidential funds niya doon sa Davao na kung papaano niya niliquidate yung funds niya, yung confidential funds niya sa OVP, sa DepEd, ganun din niya niliquidate yung doon sa Davao. So, yun lang talaga yung nakikita nila dahil lang doon sa Mary Grace Piatos, dahil lang sa ganito, sa ganyan, yun lang yung nakikita nila. Wala silang ebidensya kay Inday Sara. For how many years? Wala silang ibang masilip kay Inday Sara kundi yung confidential funds na hindi naman naniniwala tao. Kasi kay Bongbong, pag sinilip mo simula umpisa ng administrasyon, talagang ang dami niyang ginawang katarantaduhan pag nanakaw sa Pilipinas, kademonyohan. Dito kay Inday Sara, iisa lang, hindi pa nila mapatunayan. Bakit? Kasi nga, COA na lang sana yung pag-asa nila. Sabihin lang sana ng COA na ginawa ni Inday Sara rito, mali ito, paano ito, may maling paggamit ng pondo rito. Kasi nga, mga bossing, sa COA, ganito sa COA, kapag meron kang hindi maayos na pag-liquidate, papadalan ka na nilang notice of notice of disallowance. Notice of disallowance. Disallowance ba 'yun? Basta 'yun, papadalan ka nila ng ganun. Tapos kapag hindi mo pa din na-reconcile, ang COA, sasabihin ng COA, hindi ka kurakot. I-request ng COA na ibalik mo yung pera. Kasi nga, yung pera na yan, hindi mo na-liquidate ng maayos. Therefore, yung pera na yan, dapat nandiyan lang yan. So, ibalik mo. Bayaran mo. Yung hindi mo kayang i-liquidate na budget. Ganun lang. Ibabalik yun. Wala ngang notice Wala ngang utos ang COA na ibalik ni Inday Sara ng opisina ni Inday Sara yung amount na hinahanap nila Kasi kung talagang meron sanang malversation o meron sanang corruption, ipinababalik sana ng COA yung pera, yung amount na yan. Hindi So, hindi pa nga pupunta doon sa mag-i-issue ng statement ang COA na nagnakaw si Inday. Kasi nga, hindi pa nga nila nire-request na ibalik yung pera na yan mula sa opisina ni Inday Sara. So, anong iniiyak nyo? Utang ina nyo talaga. So ngayon dito naman, so dahil wala silang makita, gagawa sila ng istorya. Yung isang istorya, may syota daw si Inday na drug lord at yun daw yung nagpopondo sa kanya. May syota daw na drug lord, Diyos ko Lord. Tapos eto naman ngayon, meron daw siyang bagman. Tangina talagang yung mga gawain talaga ng administrasyon na to, ipinapasa nila sa mga kalaban nila sa politika Kasi nga, alam nila yung pasikot-sikot ng mga bagman. Sila lang naman ang mahilig sa maleta, duffel bag, pera-pera, cash-cash, nilideliver sa mga van. Sila yung may ganung istorya di ba? Si Guteza, ganyan yung istorya niya sa kanila. So ngayon, yung katarantaduhan na ginagawa nila, kaya ang galing nilang gumawa ng istorya kasi nangyayari yun sa kanila, sa mundo nila, sa bilog nila, nangyayari yun. Kaya pag gumawa sila ng istorya, detalyado. Pero ang tanong, may ebidensya ba? Mamaya titingnan natin. Ayon yan kay ML Party List Representative Laila De Lima. Nasa frontline na balita. Ito ang masama, putang ina si Laila De Lima ang nagsasabi. So dito talaga, alam mo na demolition job. Demolition job talaga kasi si Laila De Lima Sino ba si Laila De Lima? Si Laila De Lima ay nanalong senador. Tapos nung nanalong senador, nakulong. Tapos nung nakulong, tumakbo ulit senador, hindi na siya nanalo. So ngayon, dahil hindi na sila mananalo sa national position, dahil nga mga demonyo mga yan, ginamit nila yung party list. Tumakbo sila under party list. Kasi kung tatakbo yan na congressman, hindi rin mananalo yan. Nanalo lang mga yan dahil sa party list system. Yung party list system kasi alam nyo naman, kaya nga sabi ko dapat yung party list na yan. Hindi na yan na dapat i-abolish na talaga yung party list system. Ganon din si Chel Jokno. Si Chel Jokno, lahat na lang ng eleksyon, tinakbuhan, hindi nanalo. Saan nanalo si Chel Jokno? Sa party list system. Nakabalik sila sa gobyerno, nakapasok sila sa gobyerno dahil sa party list system.
Kung kailangan buwagin na yung party list na yan dahil yung mga bulok na mga na mga politiko diyan nagpupunta. So eto ngayon, si Leila de Lima ang tinawagan nitong gagunto. Bakit si Leila? Bakit hindi si Boying? 'Di ba? Bakit hindi si Remulla na DILG? Bakit hindi si si NBI director? Bakit si Leila de Lima? 'Di ba? Bakit si Leila de Lima na party list representative? Hindi naman niya nire-represent ang mga preso. Buti sana kung ang pangalan ng party list nila BJMP party list. O hindi ba? So meron silang interaction with with mga PDL. Hindi eh. Hindi eh. Wala siyang connection sa mga kulungan. Tapos pumupunta siya sa kulungan para makipag-usap dito o sinulatan nito si Leila de Lima. Kaya yan sumulat kay Leila de Lima. Kasi alam niya na si Leila de Lima basta para sa mga Duterte, putang ina kahit yung puti magiging itim sa kanya. Pag tiningnan mo puti naman yung panyo pero pagka hindi pabor sa Duterte, mag-iiba kulay niyan, magbubulag-bulagan yan. So dun pa lang eh. The fact na siya lumapit, sumulat kay Leila de Lima, alam na natin na katarantaduhan to eh. Ngayon si Leila de Lima pumunta dyan. O, tapos nag-usap sila. So, bakit bumibisita ang isang party list representative sa hindi naman niya kaano-ano? Mahilig talaga siguro ito si de Lima sa mga preso. Kasi nung DOJ secretary, yan ang tambayan niya yung, yung Muntinlupa eh. Oo, kita nyo, di ba? Nagsasayaw-sayaw pa siya doon. Kumakanta-kanta pa siya doon. Meron pang may pole pa doon. Yung nagpo-pole dancing pa doon. Balitang jowa niya yung isang kidnapper-karnapper. Oh, at balita na na nagfa-fundraising yung mga drug lord doon sa Bilibid. Noong para makakuha siya ng campaign funds, which is na-dismiss naman 'yan. Nangamatay na rin yung mga tao eh. So anyways, yun yung naging kaso niya. Hindi naman siya naging guilty doon na na-acquit na nga siya, di ba? Nakalabas na nga siya. So, paano nagkakaroon siya ng access dito at paano itong tao na to nagkaroon ng access sa kanya? Unless planted talaga ito. This is another case of Kerwin Espinosa na nakakulong tapos noong Quadcom nagsalita na ang war on drugs ni Duterte ganito ganyan. O kaya ngayon nakalabas na, naging mayor pa diyan sa sa may somewhere in Leyte. Nakakulong yun sa kaso ng droga, self-confessed yun si Kerwin Espinosa na drug lord siya, self-confessed. Tapos ngayon nakalabas na siya. O dahil nagsalita siya laban sa mga Duterte. So papaanong itong tao na to hindi gamitin yung yung option na yan. Mabubulo ka sa kulungan o gusto mong makalabas? O para makalabas ka, gumawa ka ng istorya. Kasi nakita namin may picture ka kasama si Inday Sara eh. O doon sa gagamitin namin yung picture mo kasama si Inday Sara, mag-iimbento tayo ng istorya para masiraan natin siya. O kapalit niyan, baka hindi ka man makalabas pero mas ilalagay ka namin sa mas maayos-ayos na sitwasyon sa kulungan. Di ba? Alam mo yung ex-deal yan. Tanga na lang ang maniniwala na itong tao na to, mantakin mo matatakot ka sa buhay mo. Matatakot ka sa buhay mo, nasa death row ka nga kung di ka ba namang gago. Nasa death row ka ililital injection ka, nagkataon lang walang death penalty sa Pilipinas inabolish yung death penalty sa Pilipinas pero death ang sentensya sa iyo sa lahat ng ginawa mong kasalanan tapos matatakot ka sa buhay mo. Hindi ka nga natakot sa buhay mo nung nangingidnap kayo ng tao Hindi ka nga natakot sa buhay mo nung gumagawa kayo ng kademonyohan. Ngayon natatakot ka sa buhay mo dahil nakakulong ka, baka may gawin silang masama sa'yo. Putangin na matatakot ka sa buhay mo kung katulad ako, isang normal na tao, wala akong ibang ginagawa kung hindi batikusin yung mga mali ng gobyerno. Dapat matakot ako para sa buhay ko kasi pwede akong ipapatay ng mga yan. Oo, dahil I'm a nobody, wala man akong bodyguard. So pwede akong ipapatay ng mga yan. Ako pwede akong matakot sa buhay ko. Oo, pero hindi ko alintana yung mga death threats na yan o yung threat sa buhay ko dahil sa ginagawa ko. Hindi ko alintana yan. Oo, kasi alam ko pinasok ko. Ikaw ganun Pinasok mo yung katarantaduhang kahayupang kademonyuhan.
Tapos natatakot ka sa buhay mo. Gago. Tanginang yan. Dapat nga matagal ka ng patay sa ginawa mo eh. Ang dami niyong pinakikidnap. May mga pinatay pa daw kayong mga kinidnap nyo eh. Tapos matatakot ka kay Inday Sara. Hindi nga daw kayo nagkita ang physical, personal dyan sa kulungan na yan. Nagpunta lang yung opisina niya dyan ng ilang beses para kumuha ng mga pangalan ng mga anak ng mga PDLs para pag-aralin nila. Inanto filingero. Tapos kay Leila de Lima, wala na to. Kung kay Leila de Lima po siya, alam mo na ano lang yan, propaganda lang. Yan, si JC Cosico. Kamakailan lang, lumutang ang sworn affidavit ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Mabibigat ng kanyang alegasyon laban sa bise. Gaya ng kandidatura raw ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealer. Diyan na lang, palpak na eh. Diyan na lang palpak na. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang campaign manager ni Inday Sara during the 2022 campaign and election, si Martin Romualdez eh. Si Martin Romualdez. So kung siya ang campaign manager mo, alam ni Martin Romualdez kung saan nanggagaling yung mga pondong ginagamit ninyo. Diyan manggagaling. So alam ni Martin Romualdez. Kung alam ni Martin Romualdez na yung pondong ginamit sa kandidatura ni Inday Sara at tinitira nila si Inday Sara noon pa, pini-impeach nga nila eh. Di sana noon pa, sinabi na ni sinabi na ni Romualdez yan na ito si Inday Sara, yung campaign funds niya, galing sa drug lord. Di sana pinadisqualify na nila si Inday Sara sa COMELEC. Hindi ba? Lahat nga ito sasabog sa mukha ni Martin Romualdez. Kasi tatanungin si Martin Romualdez ngayon, Martin, totoo ba ito sinasabi nitong bagman na ito? Na yung campaign funds ni Inday Sara galing sa droga, ikaw ang campaign manager niya. So, ano yun? Alam mo o hindi mo alam? Dapat nga, nandoon na tayo ngayon eh. At saka, Diyos ko, kailangan pa ba naman ni Inday Sara ng pondo sa kampanya? Sa pagka-vice-presidente, sino lang ang kalaban niya? Si Kiko Pangilinan. Putanginan yan. Hindi nga nananalong senador si Kiko Pangilinan. Natalo nga yan ngayon. Dinaya lang, kaya nakaupo yung Judas na yan. Umiiyak na nga si Sharon Cuneta kung pwede nga magpabembang sa lahat ng mga Pilipino para lang manalo si Kiko Pangilinan. Gagawin niya eh. Joke lang yun. Pero ibig ko sabihin, figure of speech lang yun. Gagawin ni Sharon Cuneta lahat, magdadrama yan sa camera para lang iboto niyo. Sabi nga niya nung nakarang election, bakit ba ayaw niyo kay Kiko? Kasi nga desperado na sila eh. Senador na nga lang yan eh. Dito kalaban mo si Inday Sara sa pagka-vice-presidente. Hayop yan. Kailangan pa ni Inday Sara na kumuha ng pera mula sa kasamaan para lang manalo siya bilang vice-presidente. Number 1 nga siya sa presidente, sa vice-presidente pa kaya? Diyos ko naman. Putang ina, anong klaseng istorya to? Sabi ko nga sa inyo, kahit grade 1, hindi nyo mapapabilib dito. Ano pa? Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Nakakulong sa kasong kidnapping. Mantakin mo si Inday Sara, kukuha lang ng bagman yung nakakulong pa. Kukuha lang ako ng bagman yung makukulong pa. Di sana kukuha na lang ako ng bagman yung medyo walang kaso para dire-diretso yung koleksyon ng pera. Bakit ako kukuha ng isang bagman na alam kong makukulong balang araw dahil sa masamang ginagawa niya? Kung di man makulong, baka mabarilyan ng mga pulis, otoridad dahil sa ginagawa niyang katarantaduhan. Hindi ba? At saka, sa buong buhay ba ni Inday Sara na involved siya sa krimen? Meron ba siyang kaso? Sa Davao ba? Nakita mo yung Davao mahirap? Tingnan mo yung Leyte, yung distrito ni Martin Romualdez. Tingnan mo Bulok. Tingnan mo yung yung Ilocos Norte. Dalawa na presidente na dyan. Tingnan mo Ilocos Norte, Bulok. So, si Inday Sara na ang ganda-ganda ng syudad niya. Peaceful ang syudad niya. Kukuha siya ng bagman na kriminal. Tangina, wala ang kriminal sa Davao eh. Inubos nga nila yung mga kriminal tsaka mga adik sa Davao eh. Tapos kukuha siya ng bagman niya, mangungulekta para sa kanya, kriminal. Akala ko ba ang mga Duterte may kamay na bakal sa mga sa mga kriminal at tsaka mga lumalabag sa batas? Bakit buhay pa ito? Di sana sinalvage na nila ito. Kung talagang nangsasalvage sila ng mga kriminal, sabi niyo may Davao Death Squad. So kung may Davao Death Squad at pinapatay ng Davao Death Squad yung mga masasamang loob na hindi dumadaan sa due process, ba't buhay to? Di ba? Pwede naman kumuha si Inday ng mas matinutinong bagman. Pwede naman akong gawin yung bagman, mangungulekta ka lang naman eh. Dali-dali naman mangulekta.
Halimbawa ako, inutusan niya ako, Boss Dada, ako si BP. Papakilala kita sa lahat ng mga connection ko. Simula ngayon, ikaw na mangongolekta sa kanila. Ba't kailangan kumuha ka ng kidnapper? Dali-dali naman trabaho mangolekta. Pupunta ako sa isang pogo. Hey, Ching Chan Su. Nandito na ako ngayon. Asan na yung koleksyon? Ibibigay lang nila yun sa akin. Ganun lang makasimple maging bagman eh. Kukunin mo lang naman yung mga komisyon mo sa lahat ng mga kinukomisyonan mo eh. Anong kailangan pa, kidnapper? Kailangan pa, masamang loob? Diyos ko naman. Si Leila de Lima nga, yung bagman niya, driver lang niya eh. Diba? Dati lang traffic enforcer si Ronnie Dayan. Dati lang traffic enforcer yun. Tapos yung isang bagman daw niya dyan sa Bilibid, si Jonel. Driver niya lang din yun. O may mga kasong kriminal yung mga yun? Kidnap for ransom ba mga yun? Wala man. Hindi ba? Kasi nga ang trabaho ng isang bagman, pupunta ka lang doon at mangongolekta ka para sa amo mo. Pumunta ako doon. Asan na yung collection? Wala. Hindi kami magbibigay ng collection ngayon. Ay, ganun ba? O sige, uwi ako, sasabihin ko sa amo ko. Tatawag na ako niyan. Hello, BP. Nagpunta ako dito ngayon sa Pogo number 2. Ayaw nilang magbigay ng pera. Wala daw silang collection at ayaw daw nila sa'yo. Anong gagawin ni BP? Siya mismo pupunta ron. O kaya may papupuntahin siya doon na may authority para kanain yung mga yun. Pero kung bagman ka lang, taga-kuha ka lang ng pera, taga-deliver ka lang ng pera, puta, kailangan kriminal ka pa. Style nyo bulok. At nitong December 8, nakausap daw ni Madriaga sa kulungan si mamamayang Liberal Party List Congressman Leila de Lima. Ayon kay de Lima, sinabi ni Madriaga na mayroon siyang mga ebidensya na Diba, pumunta si de Lima doon sa kulungan para makausap. Bakit? Kamag-anak mo ba yan? Jowa mo ba yan? Boyfriend mo ba yan? Utang ina niyan. Paano nangyari yan? Lahat ng kilos ng mga preso, kailangan may approval ng korte yan. Kung ito, may ongoing na case pa, no bail, hindi yan basta-basta makakapagpadala ng sulat kung kani-kanino. Wala namang kalapati dun para papuntahin niya kay Leila de Lima eh. So papaanong nakasulat siya kay Leila de Lima? At papaanong nalaman niya na si Leila de Lima yung kailangan kong lapitan para pakinggan ako? So dito palang shady na eh. Papaanong si Leila de Lima nagkaroon ng connection dito? Tingnan ko kwento ni Leila de Lima paano nangyari. magpapatunay sa kanyang mga alegasyon laban sa bise. I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa'yo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa'yo. Imaginin mo, si dating Pangulo tumatawag. Butangin na niyan. Ito. Papaliwanan ko lang sa inyo. Never kaming nakatanggap ng direktang tawag kay Pangulo. Never. Ang Banateros kasi laging ini-invite niyan eh. Punta kayo dito sa akin, mag-inuman tayo, magkantahan tayo, bisitahin nyo ako. Hindi yan manggagaling kay Pangulong Duterte. Wala mang cellphone si Pangulong Duterte. Hindi yan siya tumatawag. Nakita nyo ba yung isang yung isang video niya? May kinuha siya sa bag, tapos cellphone na analog, sabi niya, hello. Lab, hindi tayo makapag-date ngayon kasi yung pera napunta na sa kanila. May ganun siya, di ba? Nakita niya yung cellphone niya. Wala nga social media si PRD. Lately na lang siyang ginawan ng mga TikTok account. Kasi nga, retired na si Pangulo. So gusto nila na tinuturuan nila kung paano mag-scroll, manood sa cellphone. At saka si Pangulong Duterte hindi sa cellphone nanonood. Nanonood yun sa TV ng YouTube. Manonood yun kay Banat Bay sa TV. Manonood yun kay Boss Dada sa TV. Manonood yun kay Maharlika sa TV. Oo. Hindi yun manonood sa cellphone na ganyan. So si Pangulong Duterte, mulat-mula pa may yaya na yan. May mga aid yan si Pangulong Duterte. May PSG, may close-in security, meron pang mga nurses, may mga yayas yan eh. May mga angels yan si Pangulong Duterte. So paanong tatawag siya sa'yo diretso? Sino ka ba? Si Banat Bay nga hindi nakakatanggap ng diretsong tawag dyan. Parang anak ang turing niyan kay Banat Bay. Pag pupunta kami doon, hello sir, sabi po ni sir, ganun pa nga sila. Hindi nga presidente. Sabi po ni sir, magkita daw po kayo sa sa E-Lounge.
O, pupunta kami sa e-lounge. O, sabi ni sir, punta daw kayo sa ganito, mag-dinner daw kayo. O, pupunta na naman kami. Never kaming nakatanggap ng tawag diretso kay Pangulong Duterte. Wala talaga. Even mga cabinet secretaries daw, ang tumatawag si Bongo, yung kanyang aide. Maniniwala ako dito sa sinabi nitong gagong to kung si Bongo tumawag sa kanya. Pero hindi, si Pangulong Duterte mismo tatawag, dadayal niya yung number mo sa ulo niya. Doon pa lang sablay na eh. Tatawag siya. Hello, Dong. Oo, good job, Dong. Natanggap na yung pera. Tanginan yan. Kaya nga si Bongbong Marcos, nakita mo si Bongbong Marcos, di ba? Kaya nga niya nililigaw yung sarili niya eh. Plausible deniability. Si Pangulong Duterte, isang abogado, do you think? Gagawa siya ng katarantaduhan, tapos direkta siyang makikipag-communicate sa'yo. Laging may middleman yan. Sa lahat, laging may middleman yan. Pagka, alam nyo yung mga lumalapit sa amin na mga politiko na nagpapatulong, hindi yung mismong politiko ang lalapit sa'yo. Ang lalapit sa'yo, middleman. O for example, di ba sinabi ko sa inyo na may mga offer kami. Dito sa administrasyon may mga offer kami na tigil-tigilan na yung administrasyon. Si Bongbong ba yung tatawag sa amin diretso? Si Romualdez ba yung tatawag sa amin diretso? Hindi. May middleman na tatawag sa'yo. O, magkano ba kayo para huminto kayo? Magkano ba ang ninyo, kailangan ninyo para tumigil na yung mga bibig ninyo kakabatikos? O, hindi mismo yung nagpapatigil sa'yo. Maraming mga taong nakapalibot sa mga yan para makipag-communicate, coordinate sa'yo. O, kay Inday Sara, nung pinapunta kami sa Office of the Vice President para umattend sa isang get-together, si Inday Sara tumawag sa amin? Hindi. Ang tumawag sa amin, may mga naka-assign na mga tao para sa amin, para i-coordinate yung date, yung time, kung saan. Ganun yun. Never ng isang pinuno ng sindikato kakausapin yung mga nasa ibaba niya. Hindi, may mga kanang kamay yan. Putangina nyo, mga bobo kayo. Ito naman si Leila de Lima. Tangina. Ikaw nga, Leila de Lima, nung nakikipag-transact ka diyan sa Bilibid, ikaw yung nagkikipag-usap mismo dun sa mga katransaksyon mo dun. Di ba yung mga yung mga chuwariwap mo? Walang style nyo bulok. Si VP Sara tumatawag sa'yo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa'yo na instruction, ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. Nakita mo. Di sana ginanon mo na rin. Meron siyang ebidensya. Asan? Patingin. Paano siya magkakaroon ng cellphone? Nandun siya sa kulungan. Asan? Di ba? Patay tayo dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw
sa harap ng